Ako na. So, kailangan mainawaan, maintindihan ninyo bakit ko nasabi yan. Kailangan kasi mag-kunik-kunik yan doon sa lahat mula sa taas hanggang sa baba. Ah, ngayon, doon tayo kukuha muna. Kung meron tayo, kung meron kayong idea, dito lang muna tayo sa taon. Bakit ito naitapat ng New Year? Yung mensahe na yon, itinapat niyang New Year. Pero paano natin malaman na connection nito sa New Year? So, himay-himayin natin ang bawat senaryo. Ibalik mo miski yung list, yung mensahe. Sa- balik. Oh. Ito para maunawaan ninyo ang gusto. Dito natin makikita kung paano gumagana ang power of mind related dito sa panahon na to. Yeah. Basahin ko uli. Huwag naman kayo, hindi masiro kayo nagmamadali, malayo pang alas 12 sa inyo. So, mensahe ng Diyos. Nakatungtong kami ni Jesus Christ sa isang malaking bato na napaikutan ng malawak na pakalinaw na tubig ng maraming pital ng bulaklak na ah, nakalutang. Nakalutang yan at iba't ibang kulay. So, ang ibig sabihin ng Diyos dito, nakatungtong, ibig sabihin, ang mga tao na itong habang nabubuhay tayo sa mundo ba, dito, di ba ang mundo napaikutan ng tubig? Itong bato na malaki, ito yung mundo. Ito yung lupa na may bato. So ngayon, ah, maraming bulaklak sa paligid. Di ba? Mga halaman o anuman mga meron na gawa ng Diyos na punong-puno ng kalikasan. Ito yon. Sa tubig, ah, 80% ng tubig sa mundo na meron tayo na nilikha ng Diyos. So ito yon ang sinasabi niya. So, yun, habang nakadungaw ako sa tubig, natatanaw ko ang kabilang tabi o pangpang na tawirin namin ni Jesus Christ na hindi na kami mabasa. Ngayon, anong tatawirin? Ito yung tawid paglipas ng bagong taon. Di ba? Pag bagong taon, di ba tatawid ka? Pero walang tubig. So hindi ka mababasa. Kasi wala namang tubig na tatawirin mo sa kabilang pangpang. So, ibig sabihin, doon sa kabila, taon yun. Tatawid ka sa kabilang taon. So, mula 2023, lilipat ka sa 2024. Ito yun. So, paano ka nga mabasa? Wala naman tubig. So, tatawid na ngayon. Ngayon, sabi ko, ah, ah, naisip ko na lumipad, patawid. Pero alam ko naman na hindi ako makalipad. Hindi ka, paano ka nga lilipad? Pagbabagong taon yun eh. Tatawid ka ng bagong taon. So hindi ka talaga kayang lilipad. Kasi ano lang yun, panahon yung nagsasabi na maglipat ng bagong taon. So, ang sabi ko kay Jesus Christ, His friend, kaya mo ba lundagin yan? Pupunta sa kabilang pangpang. So mag siya, oo naman. O siyempre easy lang, oo naman. Kasi paglipat na naman ng taon eh. Happy New Year, and Happy New Year. O, diretso ka agad. So hindi ka kayang lulundag.
Di ba? Nandito na kaagad. Oo naman. So, madali lang, kumbaga. Merry Christmas and Happy New Year. O, di ba? Ngayon, sabay bumaba siya. Ah, sabi ko, akala ko, lundagin mo. O, di ba? Akala ko lulundag siya. Hindi siya lulundag kasi Happy New Year lang naman eh. Wala kasama physical. Ah, ngayon, dahil nakita ko na lumundag siya, pababa. So walang lundag pababa, sabi niya, hindi siya lumundag, bumaba siya. So ngayon, lumundag na rin ako. Kasi ang lundag na talon, yun yung malayo. Itong lundag niya pababa. So sinundan ko siya, nakita ko na binuhat niya ang ah, malaking bato na bilog na parang isang drum na kulay dark. Akala mo'y isang marble na kulay gray na itim. Ito, tara hindi ito niyo mababasa kung walang powermind. Ang sinasabi ng Diyos dito, na bumaba, ibig sabihin ipinanganak siya. Bumaba siya sa lupa. Ang Heavenly Father na magkatawang tao, na gumamit siya ng katawan ni Mama Mary para magpakilala sa tao na buhay ang Diyos. Yun yung ibinumaba siya sa lupa. Nagkatawang tao ba? Ngayon, yun yung paglundag niya, yung pababa. Ngayon, sinundan ko siya. Diba? Ako din yun. Pinanganak din ako. Ganon din. Ngayon, yung binuhat niya, yung tinayo niya yung malaking bato, may mga meaning yan. Ang ibig sabihin niya doon, na pinanganak siya ng middle of the night, kasi yun yung, di ba, pag alas 12, direct, alas 12. Ngayon, itim. Ngayon, yung inungtong na bato, na hubog bituin, ibig sabihin gabi, kasi may bituin sa gabi. At the same time, pag ipinanganak ka, pag birthday mo, 'di ba, nag-ano kayo ng kandila, nag-ihip kayo ng isang kandila, depende sa inyo kung ilang kandila. Kung isang taon, isang kandila, dalawang taon, dalawang kandila. So yun ang ginagawa ng tao. So ito yung bato na may itim, na kulay dark, kasi pinanganak na siya ng middle of the night. Tapos may bituin, tapos kung yun nga, pag nag-birthday nga, yung tarikan ninyo ng kandila pag isang taon na. Ito yan. Ngayon, yung sabi ko na gusto ba tulungan kita, sabi niya hindi na kaya niya. So, kasi siya yun eh. So, yun. Um, paglapag niya, may isang bato pa na mas dark. Ito yung bituin. Nakita ko, sabay binuhat. Natulungan. Tinayo niya. So, dito, nauna kasi akong paliwanag. So, napamangha ako sa ganda. Akala mo kandilang nakatirik. So, iyon ipinaliwanag ko. So, nagbago ang senaryo. Nasa itaas siya, nakatungtong. Umakyat ako, dumaan ako sa lumang bakal na akala mo'y isang skeleton ng malaking crane. So, ito yung panahon na umakyat. Kung natandaan ninyo yung unang senaryo na umakyat ako sa hagdan na tinanong niya ako na diretso ko lang nung sinabi niya na nandito ka na pala. Ah, sabi ko, oo, alam mo ba nangyari? Naglalakbay ka. Ito yung senaryo na to. Na pinapababa niya ako uli sa lupa. Ito yung bumaba ako uli dito sa crane. Sa lumang bakal, yung kwento ko noon, nung panaginip ko bale. So, bumaba ako. Ngayon, pagbaba ako, nakita ko yung babae na nakapalda. Ito yung inutusan niya ako ba ng Diyos na bumaba para manggamot at mangaral. So ngayon, dahil connection doon sa ipinanganak siya, ituturo ko sa tao, sabihin ko sa tao kung kailan siya ipinanganak. Kasi itong babaeng nasilipan ko, na nakapalda, ang sinabi silipan mo ko, ito yung ipinanganak siya. Ibig sabihin, ipinanganak siya. Di ba pag nanganak, wala nang babae. Pag nanganak ng babae, talagang makikita talaga ng
nagpapaanak yung harapan ng babae. Ito yung sinasabi niya dito, na ipinanganak siya, yung silip, ibig sabihin sa panahon na yun, pinanganak siya. Itong gabing ito, middle of the night, yung sinabi na na sinilipan. In literal, ipinanganak siya ah, alas 12 ng gabi. Ito yon. Um, sabi ng baba, silipan mo ako. O, sabi ko, hindi ko nagsalita. Tumingin ako kay Jesus Christ. Ang sabi niya, batiin mo na lang. So, ibig sabihin, sa gabing ito, batiin siya ng Happy Birthday, Merry Christmas o Happy Birthday and Happy New Year. Kasi ipinanganak siya, nag magkadikit. Malinaw yun. Yung sinasabi niya. Nung sinilipan mo ako, sabi ko hindi. Tumingin ako kay Jesus Christ. Ano sabi niya? Batiin mo lang ako. Ibig sabihin, dito kayo bumati ng Merry Christmas and Happy New Year kasi dito siya ipinanganak. O napakalinaw niyan. Kaisip-isip ko ba magawa ng mensahe ng ganito para ikwento ko sa inyo? Hindi. Gusto ng Diyos na alisin mo na, Miss Kay. Please. Ang gusto ng Diyos na maituwid ang maling turo. Kasi ang turo ng mga pare, haka-haka lang, isip-isip. Napatunayan naman din ninyo yan eh. Kaya pag tinanong ninyo sila, kasi pinanganak siguro siya sa panahon na to, ano, di ba? Wala yung eksaktong buwan, walang eksaktong ah, pizza o oras. Kaya ang ginawa ng Diyos, itinutuwid niya ang turo na tama. Di ba? Ito ang turo na to ang tama. Ang mali na mga turo, ito yung kasinungalingan na sinasabi natin. Na nag-celebrate kayo mismo, sila nga mismo hindi nila alam kung kailan talaga ipinanganak ng Diyos. Kaya nag-celebrate kayo ng hindi naman totoong kapanganakan. Ngayon, kung pinanganak kayo ng hindi naman talaga yun ang araw na yun, mag-enjoy kaya kayo sa celebration na ginawa ng pamilya ninyo na hindi naman doon kayo ipinanganak. Ngayon, kung celebrate ninyo na sa panahon na yon, hindi naman doon siya pinanganak, masaya kaya ang Diyos? Hindi. Hindi kayo pinagbawalang mag-celebrate. Nandoon naman, nakatipid pa nga kayo eh. Bakit? Mag-double celebration yun eh. Mag-celebrate kayo ng 25, pagdating ng New Year, celebrate din kayo. Di ba? Ngayon, pag nag-celebrate kayo ng New Year lang, eh di nakatipid pa kayo. Napakalino nun na hindi naman kayo pinagbawalan. Itinutuwid lang yung mali na gawing tama. Kasi may batayan naman din eh. Kaya nagbigay nga ng Diyos na mensahe nga. Sabi nga niya eh, tatlo lang kailangan sa tao, pagbabago, sisi at lubos na paniniwala. Eh kung gusto ng Diyos na baguhin, na dahil ito ang tama-taman talaga, eh bakit mahirap babaguhin kung gustuhin natin? Kung lubos tayong naniwala na ang Diyos buhay, din baguhin natin. Pero yun nga, ano sinasabi nga ninyo, mahirap baguhin ang nakasanayan. Pero walang mahirap para sa akin kung tunay at lubos ang paniniwala ninyo na ang Diyos ay buhay. Kung nagagawa kung ipagtanggol ng Diyos, imposibleng hindi niyo magagawa. Kung nagampanan ko ito, imposibleng hindi niyo magampanan kung ano ang tama. Di ba? Mahirap ba yon? Hindi naman siguro. Ang Pasko kasi, ginawa nila, business yan. Business din sa pare. Nandoon ang koleksyon ng pera. Kaya tinuturuan kayo magsimbang gabi ng kahaba-habang araw. Kasi araw-araw sila makapangulikta ng pera. Di ba? Ang daming pakulo ng mga simbahan. Hindi lang sa pare, pati mga pastor, ang dami nilang pakulo. Hindi pa sila na happy sa koleksyon doon sa simbahan. Hindi pa sila happy doon sa mga kinukulikta nilang utos ng pamisa sa kaluluwang walang katapusan. Hindi pa sila happy doon sa sobre na ipakalat nila sa mga bata, doon sa eskwelahan, sa mga sobrang hinatid-hatid nila sa bahay-bahay. Hindi pa sila masaya doon sa mga revolto na ipaakyat nila sa bahay at pasamang sobre.
Ang daming pakulo ng mga pare kung isipin ninyo. Di pa, nako, di na mabilang. Nagtambak na. Ngayon, nakikita naman ninyo talaga na pangluloko, panglilin lang. Pinipilit nga kayo. Tinuturuan kayong matakot. Pag hindi kayo magbigay, kisyo bawiin ng Diyos, kisyo magkasakit kayo. Mayroon mga pastor nagtuturo na pag hindi kayo magsimba o hindi kayo magbigay sa simbahan, makasakit kayo. Meron bang Diyos magbigay ng sakit? Nagpagaling pa nga siya. Maraming pastor narinig ko na dapat matakot kayo sa Diyos. Nabay, naniwala na Diyos matakot kayo sa Diyos. Di ba? Ano yun nangyayari paano nangyari yun? Naniwala kayo Diyos, basta takot kayo. Kayo, kung matakot kayo, saan kayo punta? Lumayo kayo sa Diyos, kaya natakot kayo. Ako, never ako matakot ng Diyos, never akong nakatakutan ng Diyos. O ngayon, lumabas din yan sa misahe ng Diyos. Sa tunay na niwala sa akin, kasama niya ako sa lahat ng panahon. O ngayon, nasaan kayo ngayon? Walang Diyos sa inyo. Lumayo kayo eh. Yun yung ginawa ninyo ngayon. Ang gawain ninyo ay yun yung kinamuhian ng Diyos. Kaya hindi ninyo kasama ang Diyos. Kasi natakot kayo eh. Sabi ng Diyos, kala ko ba naniwala kayo sa akin? Eh bakit lumayo kayo? Nasagot naman kayo, sige, natakot ako sa iyo eh. Pwede walang paniniwala. Ako ang tunay na niwala. Kahit anong bang sabihin ninyo, ako ang tunay na niwala. Bakit? Ipinagtanggol ko ang Diyos. Sa habang panahon na ipinagtanggol ko siya. Kaya dumating sa puntong ginamit ako niya. At pinatunayan din niya sa mga tao sa kaya kong gawin. Na hindi magagawa ng sino man. Gamit ang power of mind na ipinagkaloob niya. Kaya lagi niya sinasabi niya to. Una pa lang sinasabi niya. Ibibigay ko sa iyo ito. Pero isisiguro mo lang sa akin na gagamitin mo sa tama. Kasi ito siguro babawiin niya ito sa kamatayan ko. Hindi ang Diyos nga parang bata. Nababawiin niya lang na parang nagbigay ng laruan. Kaya sabi niya, kabilin-bilinan, isisiguro mo sa akin na gagamitin sa tama. At pangako ko sa Panginoon, hanggang mapatulan ako ng hininga. So sundin ko kung ano man ang pinagkaloob at binilin mo. Kasi noon pa man, ipinagtanggol kita ng mga taong nagsamantala na pinagkakitaan ka mula noon pa. Kaya binigay sa akin ng Diyos to. Alam talaga niya na kaya kong gampanan at ipaglaban na buhay ang Diyos. Hindi niya iba, basta ito ipagkaloob sa iba. Ang sabi nga sa akin ng pare, maswerte ka na sa iyo pinagkaloob ang Diyos ang power of mind. Akala namin sa amin yan ibibigay. Marami kaming mga pare nag-aaral na manggamot pero hindi namin magawa. At nag-aaral na makakita ng anong meron ng tao. Kaya ang tanong niya sa akin, makapasa mo ba ang tao sa aura? Ko, oo, Father. Personal to, kausap ko pare. Oo, Father, nababasa ko. Mula noon pa nakabasa na ako. Mas lalo na ngayon, ginamit na ako ng Diyos. Dahil ang napanaginip ko ay totoo talaga. At malaman ko ang tao kung ano talaga ang gawain. Ito talaga, napaka-grabe ito na pinagkaloob ng Diyos sa akin. Pero hindi ko ginagamit ito sa masama. Ginagamit ko ito sa tama. At walang nagbago sa sarili ko kahit kunti. Sa damdamin ko walang nabago. Kung anong damdamin ko noon, maliit pa ako. Hanggang lumaki ako, ganun pa rin. Nakarating kami dito sa Australia, kahit papaano, meron naman din zero kami. Hindi man maraming pera, pero nabubuhay din kami araw-araw.
Pero never na bago ang damdamin ko at lalong hindi na bago ang pananalita ko sa kapwa ko. Pangit lang sa inyo pakinggan ang mga sinasabi ko laban sa mga pare at pastor ninyo. Dahil minahal ninyo sila sa haba ng panahon. Dahil ang buong akala ninyo, tunay silang ginamit ng Diyos. Ako, hindi ko kailangang mahalin ninyo. Kahit ginamit ako ng Diyos, hindi ko kailangan mahalin ninyo ako, manuhan ninyo ako, yakapin ninyo ako, halikan ninyo ako. Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko lang, paniwalaan ninyo, totoo ang mensahe ko na ipinadala ng Diyos sa akin, itimpasa sa inyo. Dahil para sa sarili ninyong paligtasan. Na nga ang sabi nga ng Diyos, maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan. Boses pa lang ang marinig sa iyo, maliligtas at gagaling sila. Napakalinaw yan. Maswerte. Kaya pagpaniwalaan ninyo na tunay akong ginamit ng Diyos at may batayan naman talaga kayo, masabi kong maswerte kayo. Ang hindi naniniwala, I don't care. Go on kung anong namulatan ninyo. Dahil sinabi ng Diyos yan. Sa mga hindi naniniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Bangkus, ipaubaya mo silang lahat sa akin at ako ang bahala sa kanila. Napakalinaw yan. Na ang Diyos ang maghusga sa lahat. Naniwala kayo o hindi. Pagdating sa kabilang buhay, dahil lahat tayo mawawala at lilikas sa mundong ito, dadaan kayo lahat o tayong lahat sa Diyos. Pero ako, never akong kinabahan kung saan man ako mapunta. Dahil itong makakita ako ng kasalanan ng tao na hindi nagagawa ng kahit sino pa, kahit unang mga apostol pa, walang nakagawa nito na makakita ng kasalanan at makakita ng taong buhay at masabi kong mamatay ang tao. Wala pang kahit sinong apostol. Pero hindi ko sinasabing apostol ako. Dahil hindi sinabi ng Diyos na ginagamit kita o apostol ka. Ang sinasabi lang niya, ginagamit kitang kasangkapan. Napakalinaw yan. Maniwala lang tao sa iyo na ginamit ng kasangkapan. Anong ibig sabihin ng sangkapan? Hindi nung buhay ako, physically. Sa panahon nga espiritu ako. Dahil ang Diyos espiritu. Hindi siya pwede katulad ng sinasabihan na kilala ninyo na sinasabihan ng espiritu ng taong lupa. Hindi ako ganito. Kaya nga pag natulog ako, pinapalabas ng Diyos ang espiritu ko dahil ang espiritu ko, para sa inyong kalaman, malinis. Talagang malinis. Nasabi ko sa inyo. Dahil ayon sa paniniwala ko talaga mula noon pa. Paano ko nagkasala? Eh hindi ko naman ginagawa ang mga pinaniwala ng turo ng mga pare at pastor. Kayo nagkasala kasi naniwala kayo sa turo nila na kasinungalingan. Kaya nalubog kayo sa kasalanan. Yung kasi sinasabi ko sa inyo na kayo ang iligtas ng Diyos sa pagkakasalang hindi nyo sinasadya. Ako, nasaan ako nalubog sa kasalanan? Na hindi naman ako naniwala sa turo ng mga simbahan, sa turo ng pare, sa ginawa ng pare at pastor. Isa na ako nagkasala. At mas lalong hindi ako nagkasala. Kasi mula nang maliit pa kami, maliit pa ako, hindi ako natutong manlamang sa kapwa, hindi ko matutong magnakaw. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maliit pa ako, nag-aaral ako, nangangahoy ako, binibinta ko yung kahoy sa tagbilaran o sa eskwelahan, kahit wala kaming kinakain. Nagsumikap ako kasi alam ko ito ang tamang mamumuhay sa mundong ito. Kung balikan ko ang kabataan ko, himay-himayin ko araw-araw kung anong ginawa ko. Iwan ko lang kung naranasan ninyo. Mahabang kwento yan. Pag himay-himayin ko yan, iwan ko. Kung kaya ninyo yung nagawa ko. Hanggang sa natapos ako mag-aral. Kung paano ko nakatapos. Kung anong naranasan ko araw-araw nung nag-aaral ako. Hindi ko nung kinikwento sa inyo lahat dahil kahihiyaan ng mga tao kung saan ako nakatira. Hindi ko lahat na nilalahat sa publiko. Dahil binigyan ko rin ng kahiyan yung mga tao na yun. Dahil nandiyan kilala sila. Kilala sila sa malaking pwesto.
sa mga trabaho nila. Kaya hindi ko rin sila pinapahiya. Kilala sila sa lugar. Kung sabihin ko lahat, ay, mangliliit kayo sa kanila. Pero pa rin akong itinatago kahit pa paano. Iwan ko kung malaman ninyo lahat, kung ano maramdaman ninyo. Dito nagbabase ang Diyos na mahirap man kami, pero never ko maisip na gagawin ng isang mga bagay na hindi ka nais-nais sa kapwa. Hindi sure kayo maniwala na sa edad kong 57, never ako makakita ng away na ako talaga ang nanguna. Maraming pagkakataon na hinamon ako ng away. Pero never ako nakaaway. Never ako natamaan ng kamao. Never akong na palo o ano man. Dahil pa naghamon sa akin ng suntukan, ang isa lang sinasabi ko, hanap ka dyan sa labas. Oh. Maghanap ka dyan sa street. Madami dyan. O, wag mo, hindi familiar. Sabi ko, masarap mabuhay nang wala kang naramdaman. O ngayon, sa kabataan ko, may magsuntok sa akin. Hindi ako, isuntokin ako. Yung nga sabi ko sa inyo, tumutulo na ang luha ko sa sakit. Yung sabi ko pa lang, hindi naman masakit. Hindi naman masakit. Hanggang maawa na lang sa akin yung susuntok. Kasi hindi naman ako manglaban. O di walang away. Dinitiis ko yung sakit. O di ba? Pero itong malaki na ko, siyempre marunong na akong iwas. Hindi na ako nakipag-away. Hindi na ako gumaganti kasi marunong kumiwas. Pero nung kabataan ko, kahit saktan ako, sabi ko hindi masakit. Pero yung kamay ko, nilagay ko sa balikat ko. Yung, nako, nung nag-aaral ako, puro, purot yung mga balat ko, nagdudugo na yan. Wala pa rin sakit para sa akin, pero dumudugo na. Pinupurot ako ng, nako, ayaw ko lang i-ano, ilahat sa inyo kasi napahiya, mapahiya ang mga taong yan. Sinusunto ako kung sino yung mga sumusunto. Daming mga pangutya sa amin, yung sinasabi na mga tao, narisiso ako, umiiyak na lang tao pag ano, dumadaan ako sa kalsada, sisigawan ako. Kasi mama ko ubo ng ubo. Kala nila wakwak. Sigawan ako, narisiso lalo wakwakon. Kami sigawan kayo sa ano, sa tabing kalsada hanggang sa school, walang lumalapit sa aking mga bata kasi binubuli ako. Di ba ako nakahanap ng away? Umuwi ako sa bahay, umiiyak ako. Sabi ni mama, ba't kami iyak? Koy, tinatawag ako ng wakwak. Sabi niya naman, kita ba silang bit-bit ka ng atay? O ano man? Oo, totoo yan. Kayo siguro bulihin, hindi kayo manuntok. Hindi nangyari sa akin ng ano ako. Pero mahal na mahal ako sa eskwelahan, sa mga teacher. Dahil talagang kung ano lang, ang daming mga teacher nagmamahal sa akin nung sa elementary ako. Hanggang niya, dala pa ko sa bahay ng mga teacher. Sinusuluhan ako 2 pesos sa isang araw. So, totoo yan lahat. Hindi nyo makikita na hindi ako taong madaling magalit. Hindi ako yung taong basag ulo. May batayan ako na bakit nga ako nagamit ng Diyos. Una sa paniniwala. Dahil ang paniniwala ko ang Diyos ang pag-ibig. Kaya hindi ako naghahanap ng away talaga. Ako ang inaaway. Pero naiwasan ko ang away. Dahil nilawakan ko yung pangunawa at pangintindi ko sa kapwa. Katulad nga ng nasa Pandakan kami, nilusob ako ng may dalang palako na atik. Hinamon ako. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, piso na ako. Ikaw, 25 pa lang. Paghanap ka ng away, patay, ano marami dyan. Oh.
Di walang sakitan. Sabi niya, bumaba ka. Hindi ako bumaba. May dala kang palakol eh. Oh, kung suntukan lang, oh, sport lang, talagang papatulang ko. Sport lang. Parang laro lang ba? Parang boxing na ano lang. Para magpa, ano ka ng galit. Talagang lalaban ako. Pero yung dala kang palakol, natapang ka lang sa yung palakol. Tulad ng tinutukan ako ng baril, matapang ka lang kasi may baril. Eh, totoo yan. Tinutukan ako ng baril. Sabi ko, sali mo yung baril mo. Tapang mo lang kasi may baril ka. Oh, sa uli siya. Hindi sa uli ang baril. Pagbalik, pasensya ka na po siya. Pasensya, tapang niyo kasi may baril kayo. Di ba? Ilang isang pinutukan ng baril. Tingko, mga apat siguro. Pero ako marunong magtanim ng galit sa kapwa. Yung mga nanghamon sa akin ng away, yung mga ano sa akin na awayin ako. Kinabukasan, magkita tayo. Wala akong pakialam kung nasa anong ginawa mo sa akin. Basta tapos na yun. Hindi ako marunong tanim ng galit sa kapwa. Yun, isa yan ng ano sa pagkatao ko. Kita nyo naman na nangyari sa buhay ko. Sa pamilya ko mismo. Bakit nagawa ko pagsilbihan ng asawa ko? Di ba? Sa likod ng mga bagay na naranasan ko sa nakakaalam. Di ba? O tutusin na ba? Bakit ako magtiis? Pero hindi ako ganun. Hindi ako mapagtanim ng galit sa kapwa. Isa yan sa kalooban ko. Isa din yan sa gustuhan ng Diyos. Na tunay akong naniwala. Akala ninyo, paniniwala, yung simba lang kayo, yung nagdasal lang kayo, yung naniwala kay sa parit pastor, naniwala sa reliyon, yung nagpabautismo kayo sa kanila, nagpabinyag kayo, o ano man ang pinasunod ng simbahan, akala no, ninyo, yun ang tamang paniniwala. Hindi yun. Itong narinig ninyo sa akin, ito yung tunay na paniniwala. Kung paano tayo nabubuhay. Naniwala tayo ng Diyos, tapos naghahanap kayo ng away. Niwala kayo ng Diyos, pero nanglamang kayo sa kapwa. Niwala kayo ng Diyos, pero mapanglamang kayo. Di ba? Mapanira kayo. Malupit kayo sa kapwa. Mapagmata kayo. Di ba? Marunong na kayo sa isang bagay. Pantingin nyo sa kabila. Sa kapwa ninyo. Ang lakas na ninyo manglait dahil meron kayo. Dahil mas nakalamang kayo. Ako hindi ganun. Ano man ang nilalamang mo, sa inyo yan. Ang tingin ko sa inyo, pareho-pareho lang tayo. Dahil meron akong kayang hindi mo magagawa. At meron akong nagagawa na hindi mo kaya at ikaw din, meron ka rin nagagawa na hindi ko kaya. Kaya walang nakakalamang sa atin lahat. Pareho-pareho tayong lahat. Kaya hindi tayo mapagmata dapat sa kapwa. Pantay-pantay tayong lahat. At tayong lahat ay lilikas din sa mundong ito. Nandiyan ang pag-ibig na sinasabi natin na ang Diyos ang pag-ibig. Ngayon, kung sa gawain niyo araw-araw, na hindi naman yun ang kagustuhan ng Diyos o alinsun sa kautusan ng Diyos, dahil mapanglamang kayo, gusto man ng Diyos manglamang kayo, gusto man ng Diyos na manglait kayo, di ba? Gusto ba ng Diyos na magyabang kayo? Hindi nga ako nagyabang eh, na meron akong kayang gawin, na hindi magawa ng rin na tao. Mula nung ginamit ako ng Diyos, dito lang tayo sa ginamit ako ng Diyos. Walang nabago sa damdamin ko. Nakarinig ba kayo na marami akong mga taong inaargabyado? Dahil meron akong nagagawa. Meron may kayo narinig, nagyabang ako sa isang tao. Di ba? Nandiyon sa sinasabi ng Diyos yan. Manatili kang mamuhay na simple at normal. At yun ang buhay ko ngayon. Kayo nga lang eh. Nagsisimba lang kayo.
Ang lakas na ng tama ninyo. Akala nyo, ligtas na kayo. Katikista lang kayo. Pag nagsalita kayo, akala nyo, ligtas na kayo. May mga orasyon lang kayo, akala ninyo, ligtas na kayo, hindi na kayo tinatalaban o ano man ang meron kayo. Di ba? Sa nagagawa akong ito, makakita ko ng kasalanan ng tao, boses ko makapanggaling, makita ko ng parating. Kung sa inyo siguro to, mas lalo kayong mapapagmataas sa kapwa ninyo. Pero ako hindi nangyari ito. Isa ito sa katangian na nakikita ng Diyos na kahit meron akong power of mind, hindi ako mabago. Kaya pinagkaloob niya sa akin ito. Itong pagsiwalat ko sa inyo sa katotohanan, hindi ito ipinagyabang. Ipinakita ako sa buong kasalibutan na tunay kong ginamit ng Diyos at paniwalaan ninyo ang mga mensahe ng Diyos na ito ang totoo. At itong lahat ng kaya kong gawin na isang backup lang ito ng Diyos. Paniwalaan ninyo. Ito yung totoo at hindi ko ito ipinagyabang. So maraming salamat sa nakikinig. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Sa ibang mensahe, Mitke?